si De Lima, siyempre sabi ko naman sa inyo kasabwat niya ng mga bangag, ay pumasok pala siya sa bilangguan. At nakausap niya si Madriaga, yung Ramil Madriaga. Dahil si De Lima nag-press release recently dahil sinulatan daw siya ni Madriaga sulat kamay. Ang problema, mga kababayan, alam niyo naman, di ba, kung ano yung layunin nitong Madriaga na to kung bakit ngayon nakikipagsabwatan kay De Lima. So sinasabi niya sa kanyang letter, mga kababayan, I am blessed to have this opportunity to reach your attention. I am unjustly accused, charged, and detained for a crime I had nothing to do with. Okay? Na hindi daw siya gumawa ng krimen ng kidnapping for ransom. It all started in 2021 when I chanced upon a group of farmers in Bataan begging for food and clothing. I learned that they were forcibly ejected from their lands. Actually, there's no point na pagtiyagaan natin basahin ang mga sulat ng isang sangkot, okay, sa kidnapping na nakakulong. So, syempre, ililigtas niya yung kanyang sarili, ang kanyang mga palabok dito ay against dinamay si Harry Roque at syempre ang punterya ay si Inday Sara at ang konteksto ng kanyang kadyotahang letter to De Lima or Sabak Queen ay wala siyang kasalanan. Siya inosente, siya ay mabuting tao. At dahil doon, nabighani na naman ang bigat ni De Lima, kaya pumasok siya sa kulungan. I think, sabi ni De Lima, December 8, di ba? Araw ni Mama Mary. Talagang itinapat ni De Lima na pumasok siya sa kulungan according sa kanyang statement few hours ago na 2 hours daw sila nag-spend together. Bigaon, sa interview, ganon-ganon, hindi ko alam, baka inilabas, hindi natin alam, baka si Madriaga inilabas yung saba niya at niyup-yup ni De Lima. Hindi natin sure. Di ba? Wala tayong kaalam-alam. Baka naman ang puhunan ngayon ni Madriaga para magpatulong kay De Lima ay ang kanyang boto. Kasi alam mo naman si De Lima, uhaw yan. At sinasabi naman niya, yung buto, pag nakakita siya, ay lumalabas ang frailty of a woman. Di ba? Parang si Ontiveros na 30 years nakakilala si Llamas na naglalamas-lamas sila sa kanilang buhay-buhay. Tapos nang tinanong siya kung married or not si Llamas, ang sabi niya hindi niya alam. Tapos sabi ni Winnie Monsod na 30 years kayo magkasama, hindi mo alam kung married or what. Sabi naman itong ni Llamas Queen, what? What? Na 2 hours daw sila nag-spend together ni Ramil Madriaga at pinakinggan daw niya ang sinabi na makakapagdiin kay Inday Sara at sa mga Duterte, bla bla bla, eklabush. Kasi daw ang statement ni Ramil Madriaga is so powerful na talagang kailangan imbestigahan dahil may mga ebidensya. Pero itong mahilig sa sabang ito, di ba? Yung expose ni Zaldico na kompleto sa recados, may pictures at maliwanag na si Zaldico ay itinalaga ni Bangag na chairman sa Committee on Appropriation kasama ni Tambaluslos Martin Romualdez, kasabwat ni Bangag, walang ginawa ang Sabak Queen. Dahil inamin naman yan na nilamon niya ang mga saba. Sinabi mo naman yan, kung tinanong ka kung bakit mo pinatulan ng isang driver na katulad ni Ronnie Dayan, na ikaw ay mataas ang antas sa lipunan. DOJ Secretary, abogado. Nung tinanong siya, ita-translate ko sa Tagalog, bakit mo pinatulan ng driver? Dahil sa kahinaan sa aking bilang isang babae, dahil kahit i-google nyo yung ibig sabihin ng frailty of a woman. Di ba? Kapurukan sa kaputan. Di ba? At nakakita ng saba, ganun-ganun ng saba, gatigas-tigas ang siba, nilantak ng lola nyo. Kakahiya, di ba? Tapos may mukha pa siya ng iharap na gano'n. Tapos ngayon pumasok na naman sa kulungan. Ano naman si Dili, favorite talaga niya yung kulungan. Remember the Believe Days? Sayaw-sayaw pa ang alpotera niya, ganyan-ganyan. Oh, ano yon? Ngayon, sabi niya, syempre tandem sila ng Malacanang, di ba? Ng mga bangag dyan sa Malacanang, natutukan si Sara Duterte kasi, naku, itong mga statement itong Madriaga na sangkot sa kidnap or ransom
na may mga napatay pa dun sa kanilang mga operation and everything. Kailangan tutukan, kailangan malaman ng taong bayan. Pero si Zaldico na nag-expose completos recados, sabi ko nga, ngayon ay gustong ipakidnap at dukutin ng buwakan ng inang Marcos Jr. na ito na punot dulo ng kahirapan, ng krimen, ng kadurugan, ng pagnanakaw sa kaban ng bayan dyan sa Pilipinas. Di ba? Tahimik ang mga demonyo lang ha, kaparian na kumakampi kay De Lima na ito kayong mga pare, ikampi-kampi nyo pa si De Lima na umamin sa kanyang kalandian at yun ang kahinaan kapag nakita ng sabas, subo agad. Di ba? Nakita nyo? Kaya ang buhay natin sa Pilipinas, ulit-ulit na lang tayo dito. Ngayon, dahil kayong mga pinglawan na nagpapaniwala dito sa biga-biga ni De Lima, di ba? Defamatory ba yun, De Lima? Na umamin ka, may asawa yung driver mo, nilamon mo, ginmuol-muol mo gidag iya nga boto man, ginom-om mo gigalinti, ba di putar, kalakas ang mandar mo mag-om-om sang boto ni Dayan. Tapos ngayon nagsulod, ngayon pumasok ka na naman sa kulungan. Ano, dako ba ang boto ni Ramil Madriaga? Ano ang kapalit nito? Kasi I don't know, I doubt it. Sinasabi na daw na noong 2018, ipinakalalaro siya ni PRRD kay VP Sara at inatasan sa intelligence gathering chuchu-chuchu. Tapos sinasabi niya nga noong 2019, inutusan daw siya ni Inday Sara na bumuo ng group para suportahan yung mga plan about 2022 presidential candidacy. Unang-una, mga kababayan, 2019 daw, 2021, 2022 election, ayaw pa nga tumakbo niya ni Inday Sara eh. Dito pa lang sinungaling na tong hayop na to eh. At saka presidential candidacy ni Inday, kita nyo, nagsisinungaling dahil ayaw nga tumakbo ni Sara eh. Gusto niya lang magstay sa Davao. Nabudol lang siya ni Amy Marcos eh. Okay? At ni Bangag, nabudol tayong lahat. Then, ang sinasabi dito, nitong julul na ito, na nag-uutos daw si Sara. Okay? Para magbuo siya ng grupo. Walang nag-uutos ka sa amin. Ako ba, inutusan ako ni Inday? Hindi. Para ipagtanggol siya. Even yung mga alpot, hindi yan inutusan ni Inday. Kaya ngayon, ang mga alpot na yan magiging Ramil Madriaga II yan or 2.0. Kaya talagang sabi ko nga, mag-ingat talaga si Sara. Deflection ito. Ganito ang Team Alpot. Yung mga ginagawa nila, ibabato nila sa Team Alindog. It's the same thing na ginagawa ni Madriaga now na kesyo noong December 2022, tinawag daw siya ni Colonel Nolasco, which is dininay na yan, na dumating daw yung sasakyan ng DepEd na may 4 duffel bags ng pera. Nakita nyo? Deflection, di ba? Si Zaldico, ang kay Zaldico may ebidensya, may pictures na mayroong mali-malitang pera. Siya, duffel bags. So, deflection yan. Yung kahayupan ni Bangag, yung pagnanakaw ni Bangag, na pinatunayan, kinonfirm ni Zaldico, kinonfirm, kasi expose ko yan eh. Yung mga maleta-maletang pera yan, 2023 ko pa sinasabi eh. Kaya ako kinasuhan ni Zaldico. Then, imagine mo, kinonfirm ni Zaldico yung mali-maleta. And now, dinideflect ni Madriaga ng mga Bangag, kasama si De Lima, na pumasok doon. So, ito, sul-sul na ito ni De Lima. Hindi ko alam, baka, sabi ko nga, baka niyop-yop niya yung boto ni Ramil Madriaga. Hindi natin alam. Kasi tas biglang nagkaroon ng ganitong statement. Kasi si De Lima, si Trillanes, yan ay mga asong na ngayon ni Bangag at ni Lisa Tanas.